Nagsimula ang chapter 414 mga idol sa silid ng mga gwardya sa room 1007. Natutulog sa loob nito ang mga gwardya ng ikapitong prinsipe, pero maya-maya ay sinilip ng sundalo ng unang prinsipe na si Kanjidol ang higaan ng mga gwardya. Umakyat dito at sinaksak sila isa-isa sa ulo gamit ng kutsilyong dala-dala. Ang tagpong ito mga idol ay nagaganap 5 minuto bago ang martial law. Ibig sabihin, natanggap na nila Kanjidol ang utos na paslangin ng mga gwardya ng ibang prinsipe na hindi membro ng Hunter Association. Samantala, napansin ng kampo ng ikapitong prinsipe na may kakaibang kilos ang private troops ng First Prince, kung saan may mga armadong sundalo na pumunta sa silid ng namatay na ikasyam na prinsipe. Dahil dito, pinaginalaan ng ikapitong prinsipe na si Lazarus na malapit nang ideklara ang special martial law o kaya ay gagamitin ng pagkamatay ng ikasyam na prinsipe bilang dahilan para rito. Bilang paghahanda, iniutos ni Lazarus sa kanyang mga gwardya na huwag lalabanan ng mga sundalo, isuko ang kanilang mga armas at manatiling magkakasama upang maiwasang pagbabarilin kapag nagsimula na ang martial law. Inutusan din niyang pigilan muna ang galaw ng private troops ng unang prinsipe at sunugin na agad ang lahat ng ilegal o delikadong droga sa kanyang silid upang hindi ito magamit laban sa kanila kapag tuluyan ng kontrolado ng militar ang sitwasyon. Isa ang gwardya at hunter na si Ridge sa mga sumunod sa pinag-uutos ng prinsipe, pero habang naghahanda, naabutan niya si Kanjidol na pinaslang ang isa sa mga gwardya ng prinsipe. Nang tanungin kung bakit niya ito pinatay, sinabi ng sundalo na self-defense ang nangyari dahil siya raw ang unang inatake. Inutusan ni Ridge si Kanjidol na ibaba ang kanyang sandata at sinabihang kakailanganin niyang magpaliwanag dahil maaaring magkaroon ng investigasyon. Gayunpaman, kalmadong tumugon si Kanjidol sa pagtatanong kung sino ba talaga ang may otoridad na mag-imbestiga, na nagpapahiwatig na nagbago na ang balanse ng kapangyarihan dahil nga sa magaganap na martial law. Lumipat ang eksena sa room 1014. Ikinuwento ni Shimano na napansin niyang peking wobble ang sanggol na kasama nila nang sabay na mawala ng malay sina Queen Obito at Kurapika. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aalaga rito, kasabay ng pag-aalala niya sa kalagayan ng tunay na ika-14 na prinsesa. Ipinaliwanag ni Kurapika na hindi pa tiyak ang kapalaran ni Wobble dahil nakadepende ito sa magiging resulta ng succession contest at sa sumpa ni Beyond. Hindi pa nila alam kung ang target lamang ng sumpa ay ang mga prinsipe na nagsagawa ng seed urn ceremony o ang mga opisyal na kalahok lamang. At sa kasamaang palad, ang tanging paraan lamang upang malaman ito ay walang iba kundi tanungin si Beyond. Ito lamang ang magpapaliwanag sa tunay na kondisyon ng sumpa. Iminungkahi ni Bill na bigyan ng peking kalayaan si Beyond upang mapilit itong magsalita. Ngunit tumutol si Kurapika dahil labag ito sa huling habilin ni Chairman Netero at sa kasunduan ng Hunter Association. Naniniwala rin siyang hindi basta-basta magpapadala si Beyond sa mga bitag at maaaring sila pa ang malinlang. Bukod dito, ipinunto din ni Kurapika ang isa pang malaking problema. Walang nakakaalam kung nasaan si Wobble, maging si Queen Obito. Dahil dito, posibleng magsimula ang militar at ang kampo ng unang prinsipe na hanapin ang bata. Dahil hindi nila mapapatunayang hindi ito kasali sa succession contest hanggat hindi ito natatagpuan. Ipinaliwanag ni Kurapika ang dalawang bagay na pwede nilang gawin. Una ay putulin ang pinagmumulan ng sumpa at pangalawa ay alisin mismo ang sumpa sa biktima. Mas uunahin nilang pigilan ng pinagmumulan ng sumpa, ngunit hihingi rin sila ng tulong sa Hunter Association upang mahanap ang bata at iligtas ito kung kinakailangan. Sa huli, muling tinanong ni Kurapika si Queen Obito kung talagang wala siyang anumang impormasyon tungkol sa lokasyon ng kanyang anak o kung maitinakdaman lamang silang tao o lugar na maaaring kontakin sakaling magkaroon ng emergency. Inamin ni Queen Obito na bago niya nalaman ang tungkol sa sumpa, ang pinakamalaki niyang takot ay matagpuan ng kanyang anak at mapurusahan sila dahil sa pagtakas sa succession contest. Ngayon, ang hiling na lamang niya ay sana hindi isinumpa ni Beyond ang kanyang anak. Tiniyak naman ni Kurapika na may mga kaibigan siyang lubos niyang pinagkakatiwalaan at handang isugal ang kanilang buhay upang protektahan ang tunay na prinsesa. Ipinakita sa kabanata mga idol ang mga kaibigang planong hingian ni Kurapika ng tulong sa ligtas na mundo. Ito syempre ang ating bida na si Gonfrix at si Killua Zoldyck. Matapos ang pagkumbinsi ni Kurapika, ibinunyag ni Queen Obito ang kanilang lihim na paraan ng komunikasyon. Gumagamit sila ng coded letter na ipinapadala sa kanyang mga kamag-anak sa Yamato Nation
at ibinabalik sa Kakin bilang address unknown. Kaya ligtas na nakokontak ni Uwito nang walang opisyal na record ang taong nag-aalaga sa kanyang minamahal na anak. Ang paraan din kayang ito ng pakikipagkomunikasyon ang gagamitin ni Kurapika upang makahingi ng tulong kanila Gon at Killua? Matutulungan kaya ng dalawa ang kanilang kaibigan na mahanap at maprotektahan si Prinsesa Wobble? At magkakaroon kaya ulit ng reunion ng ating mga bida? Yan ang dapat abangan sa painit na eksena ng Hunter x Hunter.